Listen to me! Binili ni Rafael si Dr. Harvey na siya na ang bahala kay Moises, lalo't naka-ICU pa ang binata at kritikal ang kalagayan niya, kung saan tinanong ng doktor kung papaano na naman nila aayusin ang bagong iskandalo na ginawa ni Justine. Habang naghanda naman sila Aling Lolit, ay tinanong siya ni Jelay kung bakit umalis na naman si Rafael, lalo't kapapanalo lang niya. Sabay tinanong niya kung ano ang problema, na agad namang sinaad ni Aling Lulit na hindi din niya alam na maging si Randy ay hindi siya sinama, na siya ang mismong personal driver ni Rafael, at mas kinagulat nila nang sumulpot si Vincent dahil siya din ang personal bodyguard ni Rafael, na iniwan din siya, na agad-agad sinaad ni Randy na nagtataka din siya nang sabihan siya ni Gov na siya na lamang ang magmamaneho. Giniit ni Jelay na may something na nangyayari na hindi nila alam sa loob ng bahay. Habang ginagamot naman ni Mercedes si Justine dahil kararating lang niya ito mula sa frat house na may mga pasa din sa kanyang mukha, nang saktong dumating si Rafael na galit na sinubukan pang harangan ni Mercedes, pero binalaan siya ng asawa niya na wag siyang makikialam. Kinwelo niya agad ang binata, sabay hinila niya ito na sinabihan niyang hindi na talaga siya titigil hanggat hindi siya ulit nakakapatay, lalo't nakapatay na siya, pero sinumbat ni Mercedes na aksidente ang pagkamatay ni Roland, na agad namang sinumbat ni Rafael na hindi aksidente ang ginawa ni Justine kay Moises, na takot na sinabi ng binata na buhay pa naman si Moises, pero sinaad ng dati niya na kritikal ang binata, na umiiyak naman at nag-hysterical si Justine, na nangako siya sa daddy niya na siya ang mag-aayos sa bagay na yun. Nanggigigil si Rafael sa anak niya dahil nagpupumiglas pa ito, na sinigawan niyang tumigil na siya. Natakot naman si Mercedes sa mga sandaling yan dahil sumabog na din si Rafael at hindi na niya makontrol ang galit niya. Nagalit na sinabihan niya ang anak niya na matalino siya, pero hindi niya ginagamit yung utak niya kundi kamao niya. Sabay sinuntok niya si Justine, kaya inawat ni Mercedes, pero tinuro siya ni Rafael na wag siyang makikialam. Kinabukasan naman ay dinalahan ni Mercedes ng pagkain ang anak niya sa kwarto, kung saan sinabihan niya ang binata na intindihin na lang niya ang daddy niya dahil nagtiwala siya na gagawin niya ang tama. Agad sinumbat ng binata sa mami niya na wala siyang karapatang magsalita tungkol sa tiwala, sabay sinaad niya si Mercedes na siya ang nagsimula ng lahat, kaya nagulat ang mami niya. Noong gabing sinundan ni Justine si Roland nang makaalis na ang mami niya, ay doon niya nalaman na nagdadrag si Mercedes. Sinumbat ni Justine na matagal na niyang alam na si Roland ang supplier niya, na hanggang sa mga sandaling yan ay nagpapanggap pa rin si Mercedes na hindi niya kilala ang binata, na parang wala siyang kasalanan. Umiiyak namang umamin si Mercedes na nagdadrag siya noon, pero nagbago na siya. Gigil na gigil si Justine sa kanya at sinaad niyang hindi lang ang pagdadrugs niya ang kasalanan niya at alam niya lahat. Sabay sinumbat niyang kaya siya nakapatay ay dahil sa kanya, na nanginginig pa ang binata. Maliban sa pagpatay ni Mercedes kay Christine at ang pagiging drug addict niya noon, ay may ibang kasalanan pa siya na alam ni Justine, na ito ang magiging dahilan na mas lalong magkakalamat ang relasyon nilang mag-ina at hindi na kailanman maibabalik ang tiwala ni Justine kay Mercedes. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.